mga lodi, magandang araw po sa lahat. Mayong adlaw sa tanang mga taga Cebu na ako sa Ceburon for forensic na lecture. So in this video, we will discuss the scoring system na nandyan sa polygraph natin. So i-discuss natin for the benefits of those who are not in the class or did not attend the class sa klase ko sa polygraph. So this is your chance para masabtan or ma-understand ano yung scoring ng polygraph. So proceed tayo sa scoring. So again, ang scoring ng polygraph is nagadepende sa mga issues na nandyan sa polygraph. So tignan nyo itong mga issues in polygraph. So as you can observe, once we say issue, ito yung ano yung hinahanap or ano yung mga issue na nandyan or crime na nandyan. So ano yung manner na ng pag-commit. Ano yung hinahanap na issue. So yan yung mga issues in polygraph. So may single issue tayo, may multifaceted and multiple issue. Once we say single issue, ito yung one crime, one participants. Tandaan nyo. Once we say single issue, ito yung one crime and one participants. Diba? One participant. Yan yung single issue natin. So, for example, na natin single issue. Ang single issue, one crime. Or one issue, hindi lang crime to kasi may pinopolygraph din na for employment. Isang issue, for example, nangawat, theft lang, diba? So, robbery lang, isa lang or homicide lang, yan. But one participant. So, pag ikaw ang investigator, then gumagamit ka ng polygraph, so definitely, malalaman o once in your initial investigation is isa lang ang crime. Kasi for example, nakita mo na may stab wounds lang, isa lang. Ang biological evidence is dugo lang. Walang any other biological evidence na makita. Diba? For example, walang mga seminal fluid, walang evidence na makikita na may robbery na nangyari, diba? So, homicide lang. So, ang gagamitin natin sa polygraph na issue is single. So, single issue. Multifaceted naman, tignan nyo ito multifaceted na issue, malalaman natin multifaceted na issue pag one crime pa rin, but it involves numerous participants. So, participants na, hindi lang participant. Participants na. O, tingnan nyo ito So, meaning, marami yung involved na nakita. For example, according to the witness na, homicide lang yan kasi one stab wound lang Isa lang yung nakikita ninyo na evidence or na crime. Then, sinabi or according to witness, sir, marami man silang gumawa niyan. Yan yung multifaceted. Ang multiple issue naman is numerous crime. Diba? Crimes. So, maraming crimes or issue. Hindi lang crimes, pangit ang agi ko. Bibili nga ako ng kwan. So, maraming crimes or issue. For example, hindi lang pinatay, nirape pa ang babae, then, kinuha pa yung gamit. So, multiple issue yan. So, bakit natin need i-identify or i-determine ang mga issue? Kasi, ito yung gagawin or ito yung first natin na i-identify in the sense na magagamit natin ito sa mga techniques. There are different techniques sa polygraph.
So, hindi ko ito i-discuss ngayon. But, in each technique, may applicable na issue. So, kung dito na technique sa isa, for example lang Air Force Modified General Question Test, ang technique nito pwede sa single, multifacet, at multiple. Example pa rin, box stereo phase. Ang box stereo phase is pang single issue lang. Hindi mo pwedeng gamitin ito sa multifacet and multiple issue. Sir, bakit need nating i-determine or i-identify? Because iba ang scoring system ng single issue pag nandyan sa technique, di ba? Iba ang scoring system ng different techniques. So, if iba ang scoring system, yung pag-score natin para malaman if truthful or deceptive, so meaning, iba din yung technique na gagawin. Kasi each technique may different scoring system. Nasabtan. So, each technique have different scoring system. Kaya, need natin malaman kung ano yung issues para malaman natin ano yung technique na gigamit. Kasi, may iba't ibang scoring system ang different techniques. Need natin malaman issue para malaman natin ang technique. Then, malaman natin ano yung applicable na technique sa scoring system. So, meaning, ito yung pinakauna na i-understand or i-determine natin if anong issue para makagamit tayo or malaman natin ano yung applicable na technique. Kasi every technique, different issues man. So may technique na single issue lang, may technique na lahat ito single, multifacet, and multiple, may technique na pang multifacet lang. So nalaman. Oh, understood. So need ang technique para malaman, need ang issues para malaman ang technique. Then need ang technique para malaman ano yung scoring. So meaning, ang gagamitin natin una o i-determine natin itong issues para malaman natin ang pinaka-bottom line na scoring. Kasi sa scoring, every technique may different scoring na sabtan. So, okay na yan. Uy. Issues yan na. So meaning, after the issues, need natin malaman ano yung mga techniques. So, bibigay ko lang sa inyo yung mga example na wala na yung techniques, ibang video yun. Ibibigay ko sa inyo, diretso tayo sa scoring. Ibibigay ko sa inyo ano yung mga sample ng mga scoring na pinakasikat noong una. Ang pinakasikat noong una is itong tinatawag nilang 3-position scoring system. So ito yung 3-position scoring system. Nakuha. Tinawag siyang 3-position scoring system in a sense na tatlo lang Meaning, sa gitna ang 0, may negative 1, at may positive 1. Sir, ano tong mga deceptive and truthful? So, tandaan na every pag-compare sa relevant and comparison question, may measurements yan. So, kung mas mataas or mas strong ang specific response, once we say specific response, ito yung deviates or nag-change from the normal response. So meaning, kung sa normal pa lang na tao, hindi nyo mga pariner kayo nito meaning, nag-react siya sa certain stimuli. Diba? So yan yung specific response. So pag mas mataas ang specific response kaysa relevant questions, kaysa comparison. Alam naman siguro natin ano yung comparison at relevant, no? Ang relevant, ito yung related sa issue. Ang comparison, ito yung sa unang panahon pa. Wrongful acts noong unang panahon. So, ipagbangga man natin yan sila kung sino yung mas malakas. So, doon natin malalaman if ano yung measurement na ilalagay natin. So, if mas malakas ang relevant, negative. Pero pag mas malakas ang comparison, positive. So sa scoring system, malalaman natin if truthful ang subject pag umabot sa catch score na tinatawag nila. Sir, ano yung catch score? Itong may box. Tingnan nyo itong may box. Ito yung catch score na tinatawag natin. Nakita nyo yung may box, di ba? Itong may box, ito yung tinatawag natin catch score. Sir, ano yung catch score? Ang catch score,
dito natin or ito yung basis natin para malaman if truthful o hindi. Di ba? Pinagtabi mo or kinumpir mo ang relevant at comparison. Sino yung mas may strong? Example, nakalagay na dyan negative 1 kasi mas strong ang specific response sa relevant. So, pag positive, mas strong ang specific response din sa comparison. So, dito natin malalaman if truthful or deceptive ang subject. Pero ito ang ginagamit ko ngayon, pinapakita ko ngayon sa inyo is 3 position scoring system. Noong unang panahon to. 3 position in a sense na tatlo sila, di ba? Ang deceptive na malaman na cut score is negative 1. Ang truthful na malaman natin as truthful, ang cut score niya is positive 1. So, tandaan. So, result itong deceptive at truthful. Kasi ano itong DI in DI is R in is R. Ang DI, ito yung deception indicated. Meaning, pag umabot sa negative 1 ang cut score, so meaning deception indicated siya. So, deceptive siya. Sir, bakit may SR din? Ang SR, significant reaction. Deceptive din sila. Siya. Pero ano ang kaibahan nilang DI at SR, sir? Na nandyan sa negative 1 na cut score kasi mas malakas ang relevant. So, ang kaibahan nila, ang DI is applicable sa single issue. Nalaman natin ano yung single issue, di ba? Ito yung kanina na isang crime, isang participants, isang issue, isang participants. So, pag single issue, ang result natin or ilalagay natin sa result is DI, meaning deceptive. Pag single issue. Pag umabot ng cut score. Then, pag ang ginamit natin is 3 position scoring system. SR, significant reaction, ang ilalagay natin pag multiple issue. Tandaan. Pag multiple issue, significant reaction. Pero pag single issue, DI. Pareho lang yan sila na deceptive. Pero bakit natin separate, sir? Bakit magkaiba sila? May DI at SR. Meaning deception indicated at significant reaction. Kasi nga, sinasabi ko kanina pa na ang deception indicated na result is applicable lang pag single issue. Yan yung tawag pag single issue. Pero pag SR, significant reaction, ito yung mga multiple or multi-facet. So malalaman natin mamaya na ang single issue pag DI is doon natin kukunin itong score niya sa grand total. Pero pag yung multiple or multi-facet, so doon natin kukunin sa spot score. So ipipresent ko mamaya yung spot score and grand total. So i-replay nyo lang ito. So pag positive 1, meaning truthful, in DI. Ang no deception indicated is applicable lang pag single issue. Ang NSR or no significant reaction is applicable pag multiple issue. Nalaman wala. So, balikan ko. Itong DI applicable lang pag single issue. Saan kinukuha ang single issue? Sa grand total. Na makikita natin sa scoring sheet mamaya. Ang SR is applicable lang sa multiple issue or multi-facet. Either multiple issue or multi-facet. Saan makukuha ang multiple issue na score para makuha itong negative 1? Sa spot score. Tandaan na. Then, sa truthful, in DI, applicable pa rin sa single issue. Saan makukuha itong single issue? Sa grand total. Ang SR applicable pag multi-facet or multiple issue. Saan ito makukuha itong multi-facet or multiple issue? Sa spot score. So meaning, itong dalawa, pares to sila. SR in SR. Diba? Pang multiple issue, multi-facet yan. Itong DI at NDI, pang single issue lang. So saan nga makukuha ang single issue na score? Itong negative 1 para makuha ang cut score. So, sa grand total. Itong negative 1, pag multiple issue, pag multiple issue,
para makuha yung cut score sa deceptive sa spot score. The same din sa truthful, positive 1 na cut score for truthful is if single issue in DI, di ba? No deception indicated. Then, pag NSR, no significant reaction. So again, NDI, pag single issue, makukuha sa grand total. NSR, no significant reaction, makuha sa saan? Galing sa multiple issue, makuha sa spot score. Yan yung 3-position scoring system. What if, sir, dito malgay? Dito, ang kuan nito is inconclusive. Inconclusive siya. Meaning, the truth cannot be judged. So, babalik. May possibility na babalik ka ng polygraph. Patay. So, yan na. Ito. Balik ko. Para bukas may kuan ako discussion Okay. Ito yung 7-position system. Alam natin na may cut score siya. So, dito naman tayo sa 3-position ba yun? 7-position scoring system. So, the same then, ang nakaiba lang sa 3-position at 7-position is itong 7-position is 7. Di ba? So, if sa 3-position, -1 is cut score pag deceptive, pero sa 7-position, -3. Doon naman sa 3-position, ang truthful is positive 1. Dito naman sa 7-position, ang truthful is positive 3. Pareho rin, pag hindi umabot ng cut score, for example, na-compare natin yung relevant at comparison, pag hindi umabot ng cut score, so siyempre, no opinion or inconclusive. Itong -2 to positive 2, no opinion or inconclusive 2. Ang sa 3-position, 3 lang Ino yung no opinion or inconclusive. Meaning, may possibility na pwedeng ibalik ang polygraph. Pag -3, ito yung deceptive. Kung sa 3-position, -1, so may DI din at SR. So again, saan tong DI? DI is sa single issue. So saan makukuha itong -3? Ano ang basis natin dito sa -3 para maging DI siya pag single issue sa grand total? Saan ang basis natin? Pag multiple issue, then deceptive siya, meaning SR o significant reaction. So, saan makukuha? Sa spot score. The same din, sa positive 3, pag truthful, ang NDI, saan makukuha natin? Di ba ang NDI? Ang result, ang pangalan sa result is NDI or ilalagay natin na result NDI pag single issue. Saan natin yan makukuha? Sa grand total pa rin. Pareho sila So, ang NSR, pag positive 3, truthful, di ba? Saan natin makukuha ang NSR? Yung basis sa positive 3, sa spot score pa rin. Yan yung 7-position scoring system. And may naiba. Ito yung naiba. Empirical scoring system. Di ba? Nakita nyo sa single issue at sa multi-facet or multiple issue, pareho lang sila sa 7-position scoring system, di ba? Pag 3-position scoring system, pareho lang kahit single issue and multi-facet or multiple issue, pareho lang sila na pag -3 or pag -1, pag 3-position scoring system, pag -1, pareho sila. Either single or multiple issue or multi-facet. Pag -1 gani, deceptive. Diba? Ang cut score, -1. Pag positive 1, truthful, meaning significant, no significant reaction o no deception indicated. So, pareho lang sila, either sa single issue or multi-facet or multiple issue, pareho lang sila na positive 3 or positive 1. Doon yon sa single issue at sa 7-position at 3-position scoring system. Pero dito sa empirical, iba. Diba? So, hindi sila magkapareho. So, separate ang single issue, separate din ang multiple or multi-facet. Pag single issue, ang cut score ay, hindi pala to So, mali ko dito. Pag single issue, ang cut score ay, -4. So, ito, wala tong SR.
Single issue lang eh. Pati itong SR, single issue rin. Wala din itong DI dito. Walain ko to. Tingnan nyo. Ito. Pag single issue, sa empirical scoring system, ang cut score niya is -4. So, single issue nga ni. Pag DI, di ba? Deception indicated, saan makukuha? Grand total. Di ba? Pag truthful, o deceptive yung -4 eh, cut score niya. Pag ang cut score sa truthful, +2, meaning ang result is no deception indicated. Saan makukuha pa rin? Sa grand total pa rin. Pag -3 to +1, no opinion yan, single issue. So, dito naman tayo sa multifaceted or multiple issue. Sa empirical scoring system, iba, di ba? Hindi si pareho. So, kung sa single issue, -4 ang cut score sa deceptive, sa multiple issue or multifaceted, ang cut score is -7. Di ba? So, ang result is significant reaction. Again, tingnan. Pag multiple or multifaceted, significant reaction. Meaning, nakuha doon saan? Sa spot score. Pag truthful ang subject, ang cut score is +2. Pareho lang siya. So, nag-iba lang sila sa deception eh. Deceptive. So, meaning, no significant reaction siya. Nakuha. No significant reaction. So, again, saan ito makukuha itong multiple or multifaceted issue? Sa spot score. So, tingnan nyo. Then, itong -6 to +1, inconclusive. Yan siya. So, inconclusive meaning may possibility na pwedeng ibalik or magbalik ka ng polygraph kasi hindi mo nakuha ang saktong question or correct na question kasi wala nag-spike ng specific response niya. So, ito yung mga scoring system. Diba? So, alam natin ang scoring system. Punta tayo sa channel and spot score. Ito yung sinasabi ko kanina. Diba? Tingnan nyo yung R1, R2. Diba? Ang R1, R2 na pinakauna, first, is ito yung first chart. For example, single issue lang. Usually, hindi ko na tinatlo eh. Dapat 3 chart to. So, ito, tingnan nyo. For the purposes of, ano yung tawag yan? Ipakita yung sinasabi ko kanina na saan makukuha ang mga single issue na basis sa cut score. Ang single issue grand total. Ito yung grand total. Ito yung total lahat. Dito sa graph na to. Ang yung sa multifaceted or multiple issue, spot score ang tawag. So tingnan. Spot score ang tawag pag multifaceted or multiple issue. Dito tayo kukuha. So paano ilagay ang scoring? For example, sa R1, yung R1, R2, first chart to eh. Ang ikalawang R1, R2, second chart. Actually, may 3 chart pa dito. R1, R2 pa rin. So, for example, sa thoracic, itong TR, thoracic to respiratory. Itong ER, abdominal, respiratory. Ang thoracic dito, upper chest. Itong abdominal dito, diba? Sa upper abdomen. Ang EDA, electrodeval activity, sa galvanograph to. Itong dalawang to, respiratory, TR at ER sa pneumograph, di ba? Itong EDA sa galvanograph. Ang cardio is sa cardiosphemograph. Di ba? Yan yung instrument. So, ang TR at ER, actually, usar din sila, di ba? Meaning, fuse lang sila. So, fuse man sila, iba yung ilalagay natin or gagamitin natin na formula. So, tinatawag ko itong fusion. Parang Sangoku ba? So, itong nasa dito, kaliwa. Ito yung may black ngayon. Yan yung fusion na formula. Kasi, ito yung gagamitin natin ng formula para ipagsapaw or i-mix or gawing homogeneous ang heterogeneous na TR at ER. So, i-fuse silang dalawa. So, kasi, pneumograph, isa naman ang pneumograph. So, for example, gidaog
or pag-compare natin sa relevant, sa first relevant at comparison to, sir, bakit walang comparison, sir? Automatic na. Itong R1, ito na yung pagbangga ng comparison at relevant sa lahat-lahat ng mga kanya, ano tawag dyan? Itong mga instruments or physiological data. So, pagbangga na yan. So, kahit mas strong reactions or sa specific response si comparison, dito pa rin ilagay sa R1. So, hindi C, di ba? So, positive lang ang ilagay natin kasi mas strong response. Again, sinabi ko kanina, pag mas strong response or reaction si comparison, positive 1 yan. For example, positive 1. Positive 1, di ba? So, for example, positive 1 din to. Ito din, positive 1. So, ito, mas lumakas si relevant. Ito, lumakas si relevant. Lumakas din. Lumakas pa rin si relevant. Pati si relevant. So, meaning, itong negative, pag makita natin negative, meaning mas malaki yung reaction or mas malakas or strong reaction sa specific response si relevant. Pag positive, mas strong reaction si comparison. Ipagbangga natin yan sila eh. So, ito, for example, ang sa EDA naman, 2. Automatic 2 lahat to eh. For example, lumakas si EDA. Si comparison dito, di ba, EDA. Dito naman, si relevant. Relevant naman dito sa R1, sa ikalawang chart. Di ba? Then, si relevant pa rin. So, meaning, si EDA, given na yan na 2 ang kasakanya. Itong si pneumograph sa TR-ER is 1. Sa cardio, 1 pa rin siya. So, ito na tayo. Dito na tayo. Cardio, for example, negative 1. Negative 1. Negative 1. So, mas malakas si relevant lahat sa cardio. Gikan sa first chart, itong first chart. Sa second chart naman, mas malakas si cardio lahat. So, i-fusion natin. Iskuran natin to. So, magamit ba tayo ng basic math? Hindi. Pag TR at ER, tandaan nyo, sa mga student ko to for the benefits of wala naka-appeal, sa ER at TR, dili basic math ang gamito natin dito. Ano yung gamitin natin dito? Itong pang fusion. Ito. Pag plus 1, negative 1, 0. So, 0 plus 1 plus positive 1. Diba? So, negative 1, negative 1, negative 1. Diba? Tingnan nyo itong negative 1, i-plus natin sa negative 1. Diba? Originally, pag basic math, maging negative 2 to. Pero dito, fusion man, kasi sumpay or mix nga yan si pneumograph eh. Diba? Na-separate lang sila kasi may dalawang instrument sa thoracic at sa abdominal. Pero i-fusion natin yan sila. For example, fuse natin si TR at ER sa first chart sa R1. Ito yung first chart to. R1. So, positive 1 plus positive 1 equals, hindi positive 2 kasi hindi basic math ang gamit natin. Ano yung ginagamit natin? Si fusion. Di ba? So, meaning, ginagamit natin si fusion. So, positive 1 siya. Ilagay ka lang dito. Positive 1 siya. Naging positive 1 siya. Ito, positive 1 plus negative 1. Positive 1 plus negative 1. Ano nakalagay dito? 0. 0 siya. Diba? Si negative 1 plus negative 1. Ano nakalagay dito? Negative 1. Diba? Tingnan nyo. Si negative 1, negative 1, negative 1 pa rin. Itong tapos na fusion, ito yung gagamitin natin para i-add lahat sa channel score at sa spark score. Tandaan, na-fuse na eh. Ginamit natin itong formula sa fusion. Fusion. So, ang gagamitin natin para makuha si cut score, ito si cut score eh. Ito lahat dito sa ibaba. Si cut score lahat to. Si cut score, ang gagamitin natin is i-add lahat. I-add lang. Normal na pag-add. So, for example, i-add natin itong na-fusion sa first R1 sa chart. Normal natin pag-add. Example, positive 1. So, plus positive 2. Diba? So, plus negative 1. 2 ang answer dito. Diba? Positive 2.
O, di ba? So, cut score sa R1, positive 2. O, di ba? Nakuha nyo. Ang spot score sa R1, positive 2. Tingnan, di ba? Tingnan nyo yan. Ito naman, si zero, i-add naman natin to. Lahat-lahat. O, i-add natin to. So, zero, gamitan natin ng calculator. Plus negative 2. Then, plus negative 1. O, negative 3 to. Diba? 3 siya ang spot score. Yeah. O, nakuha. Nakuha, no? O, negative 3. Ito naman, negative 1. Negative 1 plus negative 2 plus negative 1. O, negative 4 lahat. O, di ba? Yan lahat. O, negative 4 lang lahat. Ito naman, pareho sila. Negative 4. O, nakuha na natin ang spot score. Ito lahat, spot score to. So, ano gingamit dito sa spot score? Pag, multiple or multifacet. So, for example, kasi pag multiple or multifacet, iba't iba yung participation eh. For example, malaman natin dito na sa R1, for example, primary siya. Siya yung pumatay. Hindi naman. Ang possible dito, siya ay nag-react sa R2, kang R1 o kang R2. Diba? Sa first chart na R2, then sa second chart kang R1 at R2. Kung 7 position or yung ginagamit natin scoring is 7 position or yung sa 3 point or 3 position. So, yan yun. Then, paano makuha si grand total? Si grand total makuha if ever lahat to. Diba? Tingnan nyo to. Ito lahat, inad mo. Tingnan nyo yung nakaikis. Inad mo to, inad mo to. So, kung ano yung addition mo, dito mo lagay, dito. Then, i-add mo yan lahat. So, ito na yung grand total. So, kung ano yung pag-add mo dito, or pag-add mo dito, in-add mo na lahat, ito yung grand total. For example lang hindi ko nagkwenta eh. Example, negative 7 lahat. So, meaning, itong si negative 7, ito yung gagamitin natin for single issue. Nakuha. So, hindi pwedeng, for example, ang total mo dito, ang total mo dito, si negative 6, then pag total mo dito, naging negative 5, hindi yan pwede. Dapat magkapareho sila. Kaya kung hindi sila magkapareho, si spot score at si channel score, patay. May mali sa pagkwinta mo o sa scoring. So, ito lahat ang scoring. So, kung hindi pa rin malaman or maintindihan, so please, i-replay ng replay. Especially yung mga class ko sa polygraph. Yung mga foreigner. Diba? Okay, no? So, ikuan ko muna. Hindi pwedeng. Thank you for listening. Basta taas to